So guys, good morning. Welcome back to my channel, Wells TV. So ngayon guys, on the way ako ngayon sa Casa. Punta ako ng Casa ngayon kasi may schedule yung van na ginagamit ko. May schedule siya ng service. Ang gagawin ay palit ng coolant. So lahat ng coolant na nasa loob ng radiator, receiver, papalitan na yan. Kaya papalitan kasi nagkulay brown na siya. Nagkulay brown. Nagtaka nga ako pag check ko ng ng coolant receiver ko, ang niya kulay brown na. So ngayon siyempre kinonsern ko sa amo ko, tsaka mababa na rin kasi yung level ng coolant ng sasakyan namin, kaya kinonsern ko na sa amo ko. So yung amo ko naman, tinawag niya ngayon sa Casa. Sinabi niya doon sa Casa kung bakit nagkulay brown, tapos kung ano yung gagawin. So that time bumili na rin si ma'am ng coolant. Dalawang galon yun Nandyan guys sa screen yung coolant na binili ni ma'am. Dalawang galon yun So hindi ko siya nilagay agad kasi nagtaka nga ako sa kulay ng coolant na nahandun sa reservoir. Nagkulay brown. Kadalasan kasi ang kulay ng natin, coolant, may yan, parang yellow green, tapos pa bang ibang, may may kulay pink, may red pa yata yan ang kulay ng coolant So ganun guys sa mga kulay ng coolant. So kinonsern ni ma'am sa sa Casa. So ang sabi doon sa Casa, nagmix daw yung yung langis doon sa coolant. Pagkasabi, kung nagmix man yan yung langis sa coolant, bakit nagmix yung langis doon sa coolant? Yun ang tanong doon. Malamang merong yan, gasket or O-ring na pakapalitin na, kaya pumasok yung langis doon sa coolant. Possible yung ganun. Pero may naisip din akong reason kung bakit nag-brown siya. Kasi almost 2018 model pa itong van na dinadrive ko. 2018, 19, 20, 21, 22, 23. So mag 5 years na siya ngayong taong 2023. So malamang madumi na yung coolant. So ever since hindi pa ito napapalitan ng coolant, hindi pa siya nadidrain. So at this time pa lang siya i-drain, kaya pa lang siya mapapalitan. So siguro sa dumi ng ng coolant, halos mag 5 years pa naman hindi napalitan kaya nagkulay siya, kulay brown, kulay kape na. Iyon tingin kong reason kung bakit nagkulay brown. Pero hindi naman binanggit ng Casa yan, hindi naman binanggit kay ma'am yung ganyang reason. Ngayon papunta ako ngayon sa Casa. Itanong ko doon kung ano talagang problema. Siyempre mga mekaniko ang makakatingin yan doon kung ano yung lalabas sa kanilang obserbasyon. Siyempre bubuksan nila ang makina. Casa, sila ang expert dito sa pagbukas ng makina. So sa pag-drain, ayaw kong pakialaman to i-drain kasi hindi naman ako mekaniko, technician.
wala naman akong experience pa sa pagganyang drain. Kasi itong van na to, high end to eh, mahirap pakialaman to. Mamaya pakialaman ko, wala man akong gamit, hindi naman kompleto. Pinakialaman ko, marunong ako kahit hindi ko alam. Ngayon nasira ako, wala, sinong gumawa? Ako. So yun, sinuggest ko kay ma'am, mababa nitong ating coolant. Tapos ma'am, bakit yung coolant na binili mo eh iba doon sa coolant na kulay doon sa reservoir? Kaya hindi ko siya nilagay kasi hindi sila magkaparehas ng kulay. Hindi ko siya nilagay. Kaya kinonsern ni ma'am sa kasa. So nirecommend naman ng kasa, dalhin sa kasa, palit ng bagong coolant. So pabor sa akin yun kasi para din sa maayos na serbisyo, dadalhin sa coolant, mas mainam. Oh my God! Para sure na ang sasakyan eh magiging maayos. So yun lang guys, sana mamaya payagan akong makapasok doon sa loob ng kasa. Papayag sila, makuha ko ba ng video. So tingnan ko mamaya. Hello guys, palabas na ako ng kasa. Nagutom na. Hindi pa tapos yung ano eh, yung van ko. Matagal matapos gawa nung pagdating ko ng kasa, panlima na ako. Eh pagkakasa, pag nasa kasa ka, matagal. Matagal na antayan. Yung makakatulog ka muna. Pero okay naman dun sa loob kasi may aircon, tapos may wifi. Mainip ka lang kasi matagal. Sobrang tagal, nagutom na ako. So punta muna ako ng McDo. Hanap muna ako ng makainan. Meron ng ano eh, meron ng sinend sa akin si ma'am pangkain. Oh my God! So pwede naman lakarin. Lakad muna ako guys. Tagal ko nakaupo sa ano eh, sa loob. Kaya maglakad naman ako ngayon. Punta ko sa dati kong kinainan. And guys, so nasa akin daw na C5. Nagutom na si ano, Mills TV. Tara guys. Hello guys. Andito na yung McDo. Ayan, nasa likod ko na. Mag-Jollibee sana ako kaso walang Jollibee dito eh. Pa naman yung paborito ko, Jollibee. No choice, dito muna tayo sa McDo. Ito lang mayroon eh. Okay na yan. Tara, let's go!
Hello guys, katapos ko lang sa casa. Grabe, dumating ako dun 11:45 ay mga 10:30. Tapos natapos alas 4 ng hapon. Inabot ako dun ng halos 11, halos kulang 5 oras. Ano lang yun guys ha, drain lang ng coolant yun. Tapos drain ng coolant, yun lang yung gagawin nila eh. Nabot ng 5 oras. Grabe, tagal. Tagal talaga pag sa casa ka magpagawa. Partida may ano pa yan, schedule. Tapos tinanong ko doon kung magkano yung labor sa pagpalit ng coolant, pag drain. 1.5 guys. Tapos yung coolant 2,318. Ganun kamahal. Kulang 4,000 coolant lang guys. Tinanong ko doon sa service center kung pwede kami mga driver mag-drain ng sasakyan ng coolant. Sabi hindi daw pwede. Hindi daw pwede kasi ginagamitan na ng lifter. Tapos at the same time kumpleto sila sa gamit. Kaya hindi siya pwede na kami lang gagalaw. So okay din naman yun. Mahirap kasing gumalaw na hindi naman natin masyadong alam. Tapos kung kulang tayo sa gamit, mahirap. Kaya okay na rin yung dinala sa casa para wala maging problema ba. Kaya lang grabe, tagal na tapos. Eto guys, pauwi na ako ng BA Foams Paranaque. Binabaybay ko na itong C5 pabalik. Kaya lang traffic na. Inabot lang ako ng antok ron guys sa loob ng casa. Wala na lang, matulog ako dun sa loob. Ganun talaga pag casa, tagal. Matagal na, mahal pa.
cellphone lang doon sa loob. Sawa kang kakaupo, sawa kang kaka-cellphone. May lakad pa nga ako eh, malilate ako sa lakad ko eh. Oh no! Anong oras na? Traffic pa ngayon sa C5. Ay,